Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel. Shout out po sa lahat ng channel members ng Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po unahin natin itong sagot ng palasyo sa isang magaling na senador ng bansa. Napakagaling po nito. Napakagaling mangbuli. Karamihan yata sa mga Chinator ay mga bully. Yan po yung kanilang isa sa kanilang mga attributes, yung kanilang mga personalidad na magaling mambuli. Kung hindi man kapwa nila mambabatas, ay mga kawani ng gobyerno. Isa na nga po dyan ay walang iba kundi itong kapatid ng inyong presidente na si Pangulong Marcos, na yung kanyang sinasabing ate ng bayan na si Senatora Amy Marcos ay isa pong bully sa kanyang kapatid. Biruin nyo kung ano-ano ang pinagsasabi ng mga kaalyado niyang mga addicts sa Pangulong Marcos sa administrasyon nito, pero hindi kayang depensahan ng kanyang kapatid. Para pong hindi niya kapatid, mga kababayan, parang anong tawag dito? Hindi kami magkakilala. Oo, Marcos lang yan, Marcos din ako, pero hindi po kami magkakilala. Parang ganun po napaka-balasubas na kapatid nitong si Senadora Amy towards her brother na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ewan ko ba kung paano pinalaki itong senadora na ito, na kung saan imbis na magpakaate, imbis na mahalin ng kanyang kapatid, maggabay sa kanyang kapatid, pero hindi po paggabay yung ginagawa niya. Paninira po ng matindi sa kanyang kapatid kasi mas mahal pa at mas naniniwala si Senatora Amy Marcos sa kanyang kaibigan sa kadiliman na walang iba kundi si Sara Tokmol Pusit Duterte. Mas kakampihan pa ni Amy Marcos ang kanyang kakampi sa kadiliman kaysa sa kanyang kapatid. So anong klase kang kapatid? Dugo mo yan kaysa isang mga spoiled brat. Sa bagay, birds of the same feather, magkakasama. Hindi naman pwede yung puting uwak sasama sa itim na uwak, at ganun din vice versa, mga kababayan. Magkaugali po itong si Amy sa si Sara, parehong mga nepo babies, parehong masasama ugali, parehong mga entitled biatch, mga kababayan. Biruin nyo, nung last week sinabihan niyang aksyong aksaya ang kanyang kapatid. Kasi panay daw ang travel, maraming kasama sa gitna ng krisis sa Middle East. Kasalanan ba ng Pangulo nagkaroon ng krisis sa Middle East? Matagal nang naka-appointment yung pagbiyahe niya sa UN. Diba? Bakit nung nagbabiyahe ang tatay mo sa ibang bansa, nagbabiyahe si Sara Duterte, na wala namang tinatrabaho, hindi mo mapagsabihang lustay, kundi talagang itinaon mo pa, binato mo pa sa iyong kapatid. Ngayon mga kababayan, meron na naman siyang banat, na kung saan sinasabi niya na puro na lang appointee, puro mga appointed lang yung mga ilang cabinet members ng Pangulong Marcos, tulad ng si Ralph Recto na puro acting daw. Acting Executive Secretary, acting Department of Public Works and Highway, acting na DOJ Secretary, at kung sino-sino pa na karamihan ay puro in acting capacity. Bakit daw hindi ipa-confirm yan sa Commission of Appointments at mukhang mga modus operandi lang? Anong modus operandi ng Pangulo? Kasangkot sa mga pagnanakaw? Sino bang may aligasyon ng pagnanakaw? Yung kanyang kaibigan, yung kanyang kakampi sa kadiliman. Di po ba? Bakit kayo dyan, kung sino man po ang miyembro sa Commission of Appointments, bakit hindi kumilos? Bakit hindi maglagay ng schedule na, sige, isalang na natin si ES
Acting ES Ralph Recto. Isa lang natin si Acting DPW Secretary Vince Dizon at yung iba pang in acting capacity. Prerogative po ng Pangulo yan eh. Now, nasa yung the ball is now in the hands of Commission on Appointments. Do their freaking job. All they have to do is schedule them, let them know that we want to confirm your acting capacity. So, kung qualified naman kayo, and then we will confirm you. So, no problema. Di ba? Prerogative ng Pangulo yun eh. Yun po yung sabi ni Attorney Claire. Napaka-harsh naman yan. Pati ba naman yung pinupuna pa? Prerogative ng Pangulo yung mag-appoint in their acting capacity. Anong gusto mo? Hindi pa nga kino-confirm. So therefore, acting. Tapos ibabaling nyo na naman ng sisi sa Pangulo. Wala talaga. Konting kibot, kasalanan ng Pangulo. Hindi mapagbigyan ng gusto nila, kasalanan ng Pangulo. Baka naman gusto nyo, yung mga kaalyado nyo ang i-appoint ng Pangulo. Kaso nakikita ng Pangulo ang magiging loyalty ng mga yan sa inyo. Sisip-sip na naman sa inyo, magiging spy ninyo. So tama lang na hindi kayo pagbigyan ng Pangulo. O mano naman kung hindi i-confirm ng ng CA, edi i-reappoint. How many times? 3 times? I-reappoint ng Pangulo. Now it depends on ISEC. Ilan nila ulit isasalang sa confirmation hearing. Bakit lahat na lang nasasisi sa Pangulo? Prerogative niya nga yun. Subukan mo kayang maging presidente, Jaime Marcos, para malaman mo. Diba sa'yo napakadaling magdaldal, sa inyo napakadaling mag-criticize. Senator kayo, ano ba mandato ninyo? Ang Pangulo, lahat nasa kanya. O sige, danasin ninyo. Tumakbo kayo bilang presidente at manalot nang malaman natin kung gaano kayo kagaling. Problema na ng Commission on Appointments yan. Tapos sinasabi mo na ngayon, modus operandi na naman. Naku, Diyos mio. Yun na lang marinig mo ang modus operandi mo, ang meron na naman silang intriga, mga makababayan, no? Mga animal. Kaya tama lang po na depensahan po yan ng Palasyo through Yusek Castro. O now, pasok naman tayo dito saglit kay former Senator Antonio Trillanes. Muli, mga kababayan, nagsampa na naman po, dinagdagan po ng kaso ni Trillanes ang mga 18 na dishonorable na mga tauhan ni Baligod at ni Mike Defensor. Hindi ko po kayang tawaging mga sundalo dishonorable people, no? Sa ating mga men and women uniform. Hindi po sila kinikilala ng men and women uniform natin. Kasi po dishonorable. Paano nyo sila gagalangin? Paano nyo paniniwala ng mga pinagsasabi nito o mga dishonorable nga? O ngayon sinampahan sila ulit ng kaso ni Trillanes kasi nagsinungaling na naman sila, no? At kinasuhan pa ni Trillanes yung 4 na mga host diyan sa samahan ng mga nanlolokong inchik na kung saan itong 18 na ito mukhang na-interview. O ayan, cyber libel case na naman sa 18 at 4 pa na host ng samahan ng mga nanlolokong inchik sa tatauhan ni Banat Bay, yung kanyang kapatid na si Oli, yung isang Master Judea, saka yung may isa pa yung Peter ba pangalan nun, no? 4 po sila. Nakala mo ang gagaling magkomento, nakala mo ang gagaling magbigay ng kanilang mga reaction, mga sabaw naman, no? So ngayon, kinasuhan po sila ng cyber libel. Kayo naman ang mawindang, kahit papano kung hindi naman yan titindig, at least meron kayong trophy. Pag malaki nyo na, kinasuhan kami ng cyber libel ni Trillanes. Kasi galit sa amin yan, maka Duterte kami. Siyempre kami, siya, kalaban ni Duterte. O sige, kayo naman ang pahirapan ngayon ni Trillanes, no? Mag-hire kayo ng abogado nyo, bayad-bayad din. Ganyan lang yan, oo. Sagutin nyo yung mga aligasyon ngayon ni Trillanes sa inyo. Lalo na yung 8. Nako. Itong mga 8 na to, pag hindi nyo mapanindigan yung sinabi nyong sa bahay naman ni Trillanes kayo nag-deliver ng maleta, ayari kayo. Talagang may kalalagyan kayo. Dapat yung bayad danyos nyo kay Trillanes, dapat doblehin Yung sinabi nyong $2 million, dapat ang file ni Trillanes gawin mong $4 million. Tapos dyan sa mga kupal, mga nagtatali-talinuhang mga vloggers, host kuno ng Duterte, dapat tagi 1 milyon ang singilin mo sa mga gago na yan, no? Karamihan diyan propagator of fake news,
propagator of disinformation campaign laban sa gobyerno. Mga aso ng Duterte, idiot cartoon supporter po ang mga yan. So tama lang na sampahan pa ng mga kaso ang mga yan. Sabi nga ni Trillanes, sa tuwing kayo ay magpapa-interview, kayong 18 na mga Judas, at kung kayo magkamali, another kaso. So dadami ito mga kababayan. Marami na nga nagkaso sa kanila tulad ni Dilima, tulad ni Secretary Anyo, si Father Villanueva, si DA Secretary Chuy Laurel. Ako, yari kayo. Mawiwindang ang mga tumbong ninyo. Kung ako sa inyo, magbago na kayo, bumaliktad na kayo. Oo. Yang mga gumagamit sa inyo, may kakayahan yan. Kayo, dishonorable talaga kayo. No? Kung talagang nagpagamit kayo. So yan po mga kababayan, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.